تزدان رحاب الإيمان وتطيب حنايا الوجدان في هدايات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول الله تبارك وتعالى في الكتاب المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Unang-una ho, malinaw na sinabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo nilika dito sa ibabaw ng lupa, pati rin yung mga engkanto, sinasabi ng mga jinn, ay para lamang sambahin ng tagapaglikha. Opo. So pagdating sa pagsamba, napakaraming uri na pagsamba. Opo. Basta ang pagsamba na kung saan ito'y ginagawa, sinasalita na kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala at minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ay may tuturing pa rin na isang pagsamba. Opo. Pero ang pangunahin na ginagawa na pagsamba sa araw-araw po ay ang pagdarasal. Opo. Kaya mapapansin po natin pagkatapos natin tanggapin ang pananampalatayang Islam, nagbanggit yun ng Shahadatain. Opo. Yung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ang kasunod doon po sa limang haligi ng Islam na dapat gampanan ng isang Muslim o mananampalataya ay ang pagdarasal. Opo, kamusala. So, ang pagdarasal ay ito ay ginagawa sa araw-araw at 5 bisis pa, hindi lang isang bisis. Opo. Pero dahil ano po, ang ating paksa ay paano po tanggapin ang ating pagdarasal o paano tayo mapagdarasal ng tama, kaya ito po ay dapat na kahit na paulit-ulit, kasi siyempre sa oras na magkamali, sa oras na hindi mo tanggapin ang ating pagdarasal, so ibig sabihin wala tayong inaasahan na gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Opo, okay. So sa maikling oras na ito, hindi ko na patatagalin kasi siyempre hindi naman tayo marami, at para naman hindi ma-zero, hindi tayo magkaroon ng mas maraming biyaya, kaya hindi tayo uminto, di kaya hindi natin pwedeng putulin. Kaya ito tuloy pa rin natin. Opo. Okay, ngayon, para dagdag kaalaman at kung ito ay ating napag-usapan o narinig natin sa mga ibang mga scholar, ay wala pong masama na kahit na po naulit. Opo. At siyempre, mali natin, nakaligtan po natin at matandaan po natin. At ang sabi po ng mga scholar, pagdating sa pagdarasal, na kung saan paano tanggapin ang ating pagdarasal o paano tayo mapagdarasal ng tama, unang-una malaman po natin na ang mga kondisyon ng pagdarasal ay mayroong tinatag na dalawang uri. Syurutu, as-salah, tangqasimu, qismain. Kumbaga ang mga kondisyon ng pagdarasal ay nahati po sa dalawa. Opo. Una yung tinatawag na syurutu as-salatul wajiba. Opo. Pangalawa yung tinutukoy na syurutu sihhatus salah. Kumbaga yung una, mga kondisyon na kung saan dapat kumbaga nasa sa isang tao para maging obligado sa kanya ang pagdarasal. Kumbaga, halimbawa, sino magdadarasal? Okay. Sino ba sila? So, kailangan alam po natin kung sino ang dapat na magdadarasal. Opo. Kaya ang sabi po ng mga scholar, unang-una na kung saan kondisyon, kung sino po ang dapat magdarasal. Opo. Unang-una yung tinatawag na Muslim. Ang kanyang pinanghahawakan na pananampalataya Islam. So, lumalabas na yung kafir or yung hindi Muslim, hindi po siya pwede magdarasal. Bakit? Kasi bakit ka magdadarasal na kung saan ito ay ipinagudos mo ng tunay na Diyos pero hindi ka naman naniniwala sa Kanya? Di ba? Kaya
malabo, kumbaga, magdadarasal ka tapos hindi ka naniniwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minsan may mga gaya-gaya, di ba po? Minsan sa social media, nakikita po natin na may mga gaya-gaya lang. Mayroon ako napanood yata sa loob ng masjid o mayroong nagdarasal sa labas. Yung nga, sumasabay ang ilan ng mga hindi Muslim. Iba pa, babae, hindi na kumpleto ang suot niya. Kumbaga, tapos ginagaya niya yung mga Muslim na kapag nagyukod, nagpatira pa, nagpapatira pa po sila, no? Naway maging ano po yun dahilan na kumbaga mapatnubayan po sila. Pero hindi pa rin kumbaga matatanggap kaya hindi ka kailan magdarasal kasi pagiging exercise mo na lang yun. Kaya dapat Muslim ka muna. Ibig sabihin naniniwala ka sa tunay na Diyos bago ka magdarasal. Kung dasal na dasal ka na pero hindi ka Muslim, hindi ka naniniwala sa Kanya, kanino ngayon inialay ang iyong pagdarasal? Di ba? O sabihin mo, hindi kasi nagdarasal ako para lamang kay Allah. Kung para lamang kay Allah, bakit hindi po tayo Muslim? Bakit hindi po tayo naniniwala sa Kanya? Bakit hindi Islam ang ating pinangawakan po? Di ba? Dapat po ay isang Muslim ang magdadarasal. Kung may mga nagdadarasal na hindi po sila Muslim, ito pagaya-gaya po lamang yan. O maaari na yung parang binibiro lang nila o pinaglalaro po nila o insulto po nila, parang ganun. Kasi kung alimbawa tunay kang nagdadarasal, kailangan nasa ano ka pa rin, panig na naniniwala sa nag-isang tunay na Diyos, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Opo, yun ang pinakano doon. At itong mga nakikita po natin na mayroon din silang din pagsamba, sinasabi nga sumasamba sila. Pero kung titingnan natin, ikukumpara natin sa pagdadarasal ng mga Muslim, magkaiba pa rin. Di ba? Kasi ang pagsamba o pagsagawa ng pagdarasal ng mga Muslim, mayroong pattern, mayroon tong pamamaraan na sinusunod. Hindi po pwedeng magdarasal ang isang Muslim na sarili niyang pamamaraan. Titingnan niya pa rin kung anong kumbaga pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagsasagawa ng pagdarasal. Hindi tayo pwedeng mag-isip na dagdagan ko to, bawasan ko to dahil sobra o di kaya kulang. So ibig sabihin, ang isang Muslim, pag nagdadarasal, mayroon siyang sinusunod na kumbaga pamamaraan. Na ito yung mismong kumbaga pinag-utos ng tunay na Diyos na dapat natin panatilihin na susundin. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siyang unang nagdarasal, halimbawa kasi siyang propeta natin, may mga nauna na mga propeta at sugo at nagdarasal din. Pero ang ating kumbaga tinutukoy, ang ating mahal na sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kailangan bawat gawain espesyal sa pagdarasal din, o lalo sa pagdarasal ay gagawin natin na ayon sa kanyang pagdarasal. Opo, okay. Yun ang una, kailangan isang Muslim. Ngayon pala nalaman ko na ang dapat pala magdadarasal ay isang Muslim. Yung palang nagdadarasal lang mga hindi Muslim, gumagaya po lamang yan. Opo, okay. Hindi natin pahabayin ng paliwanag kasi siyempre para hindi makalimutan. Pangalawa ay ang tinutukoy ay yung tinatawag na akil. Pag sinabi akil, matino po siya. Matino. Pag sinabi matino, hindi po siya kumbaga lang sa pag-iisip, hindi po siya kumbaga tinatawag nila na buwang o siraulo, kasi siyempre pag siraulo o buwang o kulang ng pag-iisip ay hindi po pwedeng magdarasal po yun. Kasi unang-una, hindi niya alam kung anong kanyang ginagawa. Maaari din na mapabilis siya sa gaya-gaya rin. Kasi kulang ng malinaw na kapag ang isang tao ay kulang sa pag-isip, hindi po natin masasabi na makakapagsagawa ng tama. Kasi kulang. Kahit anong gawin po, kulang pa rin. Kaya tinatawag na kulang ng pag-iisip po. Okay, so ibig sabihin, pangalawa pala na dapat siya ay magdarasal o obligado sa kanya ang pagdarasal o ang sala ay yaong
may tamang pag-iisip. Opo, matino, malinaw ang kanyang pag-iisip po. Kaya minsan dito sa Saudi Arabia, mayroon din mga nakikita minsan sa lansangan, mga Arabo din, kung ano nung mga sinasabi, tapos yung suit nila, mapapansin mo na talagang hindi pinangangalagahan. So, kulang ng pag-iisip yun. Di ba? Kaya hindi rin obligado sa kanila ang pagdarasal po. Okay. Pangatlo, opo, ay tinatawag na al-bulog. Pag sinabi bulog, ito yung isa nasa tamang edad. Opo, nasa tamang edad. Pangatlong uri na kailangan magdarasal o di kaya obligado sa kanyang pagdarasal ay tinatawag na balig. Opo, yung bang nasa tamang edad. Okay? At paano natin po malalaman ng tamang edad? So, may mga ano po nabanggit din sa hadith na mga palatandaan na ang isang tao ay kumbaga nagkaedad na. Kumbaga umabot na sa tinatawag na balig. Opo. Kadalasan 14 years old o 15 years old. Anong kadalasan? Kasi siyempre, isa rin po sa alimo na nalalaman na patunay na kumbaga sa dalaga na o kumbaga sa binata na, isa rin palatan yung pag tinubuan ng buhok sa kilikili. Opo. Yung may tumutubo na buhok po, halimbawa, kasama ang buhok sa kilikili. Kasama doon po yung sabihin po natin na yung nananaginip tapos may lumalabas. Opo. Ibig sabihin, nagkaedad po yung tao na yun. Sa mga kababayan, pag oras na dinatan sila ng rigla, kahit na sabihin natin 12 years old siya, ibig sabihin, dalaga na po siya. Nagkaedad na po siya. So, obligado sa kanya na magsisimula siya magdarasal. Pero kung titingnan po natin ang pagdarasal, ang payo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa edad ng 7, sinasanay na magdarasal yung 7 taon na tao. Yung bata, babae man o lalaki. Kapag naging 10 na, yun, isa rin yan sa patunay rin na hanggang 10. Ibig sabihin parang sa 10 ay ano rin, dinat na ng tinatawag na balig, ibig sabihin nagkaedad po na yun. Kasi siyempre, dahil lang sabi ni Propeta, kapag umabot siya 10, kailangan ipalo sa kanya yung bang tatakotin po siya pag hindi siya nagdadarasal. Sa isang hadith, ang may nakalagay na ano sa kumbaga sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan nung maghanda ka ng isang pamalo, no, doon sa mga anak kapag hindi sila nagdarasal ng 10 taon. Ibig sabihin, umabot sa 10 taon, hindi nagdadarasal, kailangan magpakita ka ng gilas sa kanya para matakot. Pero ipinapalinog pa rin na ito ay para lamang kay Allah. Hindi kayo magdadarasal na para sa akin o di kaya takot kayo sa akin. Sa kaya pa rin tayo kumbaga natatakot. Okay. So, kabilang po yan sa kung saan obligado sa kanya magdarasal dahil siya ay balig. Ibig sabihin, nagkaedad po na siya o di kaya nasa tamang edad. Okay. Mayroon din pong isinasama ng mga scholar, no? Na halimbawa, ito special sa mga kababayan. Okay, ngayon ikaw ay isang Muslim. Ikaw ay isang akil, kumbaga may tamang pag-isip. Ikaw ay balik, kumbaga nasa tamang edad. Obligado na magdarasal ka. Opo. Pero, kahit na obligado sa inyo ang pagdarasal, kapag oras na dumating yung dalawang ano po, bagay sa isang babae, ito ay magiging sanhi o dahilan na pipigilan po yung babae na huwag magdarasal. Opo. Ibig sabihin, ngayon na dahil Muslim na ako, babae ako, Muslim na ako, balig ako, o ako ay may tamang pag-iisip, pero nang dumating itong dalawa, ibig sabihin ng tinatawag yung rigla, yung hayd, yung buwan ng rigla, di ba? Buwan ng bisita, dalaw. Sa oras na mayroon ka bilang babae, so hanggat mayroon ka pa rin kahit kunting dugo, bawal ka pa rin magdarasal. Kahit na obligado sa'yo, pero dahil pumasok na,
yung isang bagay na pinipigilan ka niya o pinipigilan niya magdarasal kasi yun ang tama. Kasi siyempre kapag may sa kalagay na haid, ibig sabihin may regla ang babae, hindi po siya pwedeng magdarasal. Opo. Okay. Kumbaga, adami wujudu al-mawani' allati tamna'u as-salah. Ibig sabihin, dumating na yung isang bagay na pipigilan niya yung babae na huwag magdarasal. Haid, may regla na. Pangalawa rin, yung nifas. Ibig sabihin, ang babaeng bagong nanganak. Okay. Nanganak din yung babae, pero nung siya buntis, tuloy pa rin nagdadarasal po siya. Pero nung nanganak na, hindi na obligado sa kanya dahil siya ay nifas. Kaya sabi nga nila, mga 40 days yata. Opo. O di kaya bago mag 40 days, kahit hindi na 40 days, tapos naramdaman ng babae na totally wala na po, ibig sabihin, okay na, pwede siya maligo, maglinis para makapagsimula po magdarasal. Okay. Opo. Okay. Babae rin at lalaki, kasama din do, na pag dumating sa kanya, pinipigilan siya na huwag na magdarasal, babae o lalaki. Yung kanina, puro kababayan. Ngayon, pwedeng babae, ang ibig sabihin, yung wal janaba, ibig sabihin sa kalagayan na mayroon kang janaba, ibig sabihin, sabihin natin, nagtalik yung dalawa, mag-asawa, opo, so dahil siyempre may lumabas, kaya nasa kalagayan po sila ng janaba. Kaya obligado sa kanila na maligo muna, magtahara sila. Opo. Maglinis po sila, pagkatapos sa kanila lang silang magdarasal. Kasi hindi po pwedeng na magdarasal ang isang tao na nasa kalagayan po siya na janaba. Ibig sabihin, hindi po siya naligo, lumalabas doon na pagkatapos ay wala na, tapos hindi po pwede. Kailangan mayroong tahara. Ibig sabihin, maglilinis po siya muna. Dadalisin niya muna ng sarili mula sa hadatil asgar o hadatil akbar, yung maliit na dumi o malaking dumi. Opo. Okay? So yan po mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam na binanggit ng mga scholar na mga kondisyon. Mga kondisyon na kung saan kanino iniobligado ang pagdarasal. Kapag yung mga nabanggit natin ay nasa isang tao, obligado sa kanya ang pagdarasal. Pero oras na hindi siya magdarasal, doon po siya magkakasala. Opo, doon siya magkakasala kasi siyempre, ang obligado po, ang mga pinag-utos kapag hindi ito po ginagawa, ay magkakaroon tayo ng kasalanan po sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sa oras na gawin po natin ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng pagdarasal, ibig sabihin nun, opo, magkakaroon tayo ng gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Kahit nalit po tayo, mayroon pa akong natitirang 16 minutes kasi dalawa lang si Khadija saka si Asma. Opo. Nabanggit po natin ang mga parang uri kung kanino inibligado ang pagdarasal. At kapag nasa isang tao, Muslim po siya, balik po siya, al-akil po siya, pagdating siya babae, kung baga hindi na siya sa kalagayan ng regla, hindi siya nasa kalagayan ng nifas, hindi siya nasa kalagayan ng janaba, kailangan pa rin magdarasal po siya sa bawat pagdarasal 5 bisis sa maghapon po. Okay. Mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Kumbaga, ang ating pag-usapan ngayon, sa maikling oras na ito, bago ko isara ang ating ay tungkol naman sa surutus sihatus sala. Ibig sabihin, mga kondisyon ng tamang pagdarasal. Ibig sabihin, ngayon, isa kang Muslim, isa kang akil, isa kang balik. Opo. Ibig sabihin, obligado magdarasal ka. Pero sa oras na magdadarasal ka, kailangan din itong mga kondisyon ay gagawin mo para matanggap ang iyong pagdarasal. Opo. Kapag hindi po nakapasok sa mga kondisyon, hindi po natatanggapin. Opo. Okay? Surutus sihatus sala, kumbaga, ang mga kondisyon ng tamang pagdarasal ay meron tayong wahya khamsa, surut. Meron tayong 5 mga kondisyon po na kailangan labuda min tawafiri. Ibig sabihin, obligado na sigurado natin na itong 5 ay maisagawa po natin para maging tama ang ating pagdarasal. Ulitin natin po
Dahil ang ating paksa ay paano makapagdarasal ng tama. Ito ngayon yung sinasabi po natin. Opo. Unang-una, sa mga magdadarasal, nasisiguraduhin niya na may sagawa niya para matanggap ang pagdarasal ay ang pagpasok ng pagdarasal na oras. Dukhulul waqt. Ibig sabihin, pag pumasok na, yung oras na pagdarasal, okay, doon nagsisimula na umpisahan mo ang pagdadarasal. Sa mga kababaihan, at oras na makarinig po sila ng adan, yabda'u minal adani, ibig sabihin, inumpisan yung pag-adan, yung sigaw, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapos, yun po, ang babae, sabi po ng may scholar, pwedeng magdarasal kaagad. Pero may pa rin yung patapusin niya yung nag-aadan na narinig niya sa masjid, pagkatapos, pwede siya magsala kaagad ng obligado. Opo. Bakit? Dahil siyempre, hindi naman siya obligado sa masjid, nahihintayin po siya. Hindi katulad po ng mga kalalakihan na may talagang tinatawag na natatakdang oras na bawat masjid may nakalagay doon kailan ang ikama, kailan magsisimulang pagdarasal. So yun pa rin ang susundin doon. Opo, aliwa, nag-adan na, okay, pagitan ng adan at saka ikama, 20 minutes, mayroon din 20 minutes, mayroon din 15 minutes, mayroon din 10 minutes. Pag dumating na yun, saka na lang magdadarasal ng obligado, yung mga kalalakihan. Opo. Kaya ibig sabihin nun, siguraduhin ng isang Muslim na magdadarasal po siya na sa tamang oras na pagdarasal. Opo. Ito lagi ko nababanggit sa Quran. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Katotohanan ang pagdarasal na kung saan pagdarasal ng mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ginagampanan niya ang pagdarasal sa ala waqtiha. Ibig sabihin sa tamang oras o natatakdang oras. Kaya sa mga kalalakihan, mayroon nakasulat doon kung kailang magikama, yun ang tinutukoy na natatakdang oras. Pero kung alim mo, may dahilan kung bakit ka uuna o bakit ka maglilid, depende pa rin yan kung ano yung reason po natin. Itong reason ba natin ay valid o hindi valid. Pero ang sigurado po na sinasabi natin na tatanggapin na kondisyon na pagdarasal na masigurado natin na nag-adan na. Nagpasok ng tinatawag na pagdarasal. Kaya ang simula daw yung pag-aadan o di kaya pagsisigaw po. Okay. Ang paliwanag po ng mga scholar, kung sakali, opo, ومن ومن غفل عن إحدى الصلوات أو كان نائما وخرج وقتها إلى آخر هذا الشرح. Lumalabas na kung sakali na mangyari na may nakaligtaan, okay, normal yan. Kasi minsan isang dahilan na hindi tayo nakapagdarasal ay natulog tayo. Madalas salatul fajr o di kaya salatul asr. Opo, kasi may mga oras ito na natutulog ang mga tao, nagpapahinga po sila. Opo. Okay. Ibig sabihin, nakatulog po tayo ng mahimbing sa buong gabi. At nakagising po tayo ng tanghali na. Opo, tanghali na. Kumbaga, yung oras na pagdarasal ay tapos na. Ibig sabihin, pumasok na yung pangalawang pagdarasal. So dahilan na ikaw ay natulog o may iba pang dahilan na talagang sapat na dahilan o tinatanggap na dahilan, opo, ang gagawin niyo po ay tinatawag na fa'alayhi qada'us salah. Ibig sabihin, obligado pa rin na babayaran po natin yung ating na nakalimutan o hindi natin na ipagdarasal sa oras na yun. Sa madaling sabi, limot, natulog ako ngayon ng tanghali, sobra yung oras ko na yata, hanggang sa nakagising ako ay Maghrib na. Di ba Maghrib? Nagising ka Maghrib na, hindi ka napagdarasal ng Salatul Asr. So anong gagawin mo? Magsasala ka ng Maghrib? Hindi ka napagsala ng Asr.
ang unang gagawin mo ay magsala ka muna ng salatul asar kasi hindi ka nakapagdarasal. Huwag mong baliktarin na Maghrib tapos sa kanila lang asar. So, yun, babayaran mo daw, layo babayaran mo kasi siyempre ikaw ay natulog. So, tanggap pa rin po yun mga kapatid na sa pananampalatayang Islam dahil siyempre hindi po sinasadya. Opo. Kung may gumawa na sinasadya kaya siya hindi nagdarasal, so ibig sabihin magkakasala pa rin siya dahil ibig sabihin hindi siya sumunod sa tamang pong pamamaraan. So okay, malinaw po yun ha. Kung sakali na nalagpasan po yung pagdarasal na oras at sumunod yung pangalawang pagdarasal, babayaran mo pa rin yun pero ang mauna pa rin ay yung hindi mo na pagdarasalan. Asar takasal lang Maghrib, saka na lang Isya at iba pang magkakasunod po. Okay. Yan po ang unang, kumbaga, surot o condition po sa pagdarasal. Opo. Ibig sabihin, dukhulul waqt. Kailangan masigurado po natin na pumasok po ang tinatawag na po, oras. Okay. Dito ko po tatapusin itong pangalawa. Yung iba, pwede natin pag-usapan sa susunod. I-review natin kasi marami pong hindi pa nakatin. Pangalawa, kailangan yung tinatawag na satrul aura. Masigurado na matakpan po ang aura. Pag sinabi aura, ito yung kumbaga dapat takpan na hindi po pinahintulutan sa Islam na makita. Opo. Yung bang wala auratu fi syar'i hiya kullu ma yajibu tagtiya. Ibig sabihin, yung aura daw, na kumbaga sa pang Sharia, sa Islam po, ay lahat na dapat kumbaga takpan. Kung ano yung utos ng Islam na dapat takpan, yun ay talagang gagawin po natin yan. So hindi natin pwedeng mag-isip na hindi susunod po dyan, mayroon akong sarili. Wag ganoon kasi bilang Muslim, mayroon tayong tamang pamamaraan na sinusunod po. Opo, okay. Ngayon, kung halimbawa, hindi ka sumunod doon sa parang ano yata, hangganan ng Islam, lumalabas doon na parang nilalantad mo na ikaw ay hindi na sumusunod bilang Muslim. So, ibig sabihin, ito ay kabilang sa parang hindi ka aya-aya po. Opo, hindi ka aya-aya. Kaya, isa rin po sasabi po ng may scholar, may tuturing daw na yung kanyang hindi tinatakpan sa kanyang aura ang mga dapat takpan, ibig sabihin kung anong utos sa Islam, ay siya ay kabilang sa mga pawahis, ibig sabihin mga taong gumagawa ng kasalanan po. Halimbawa, kasi siyempre, para malaman po natin, may tuturing pala na kapag hindi niya tinakpan ang kanyang aura yung dapat takpan, babae o lalaki, na kung saan ang ganda ng Islam, opo, ay siya ay may tuturing na nakagawa po sa, ibig sabihin gumagawa ng hindi maganda. Pagkakasala. Opo, okay. Pero ang pagtakip, opo, sa aura, ay ibig sabihin, ginampanan mo yung tungkulin mo bilang isang Muslim. Ito ay maraming kaaya-aya o gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At isang patunay na maganda ang pag-uugali ng isang tao. At ito ay itataas ni Allah subhanahu wa ta'ala yaong mga sumusunod ng ganap po. Kaya ibig sabihin, lalong-lalo na sa, kumbaga sa oras na magdadarasal, kailangan masigurado ng mandadarasal na natakpan lahat ng dapat matakpan. Opo. Matakpan lahat ng matakpan. Kaya sabi po ng may scholar, wa auratul rajul alwajibu satruha mantikatu min al-jasadi. At sa kamangalak-alak malinaw po na ang obligado sa kanya na kung saan dapat niya takpan. Ano? Halimbawa, sa kanyang katawan ay mabay na siratu warok batain. Ibig sabihin, surra warok batain. Halimbawa, ito yun. Sa pusod at saka sa rukbatin. Itong tinatawag na doon. Rukbatin, hindi ko naman sa Tagalog po. Tuhod po. Tuhod, agang sa tuhod.
Kaya sa mga kalalakihan, pinaitulutan po na makita po yung kahit kalahati rito sa taas at saka sa hanggang sa tuhod. Pero kapag nasa baba ng tuhod at nakapasok din dito, yun ang hindi po pwede. So ibig sabihin, itong mula rito at saka sa tuhod, yan. Kailangan hindi po yan makita. Ang makita na pinintulutan sa taas at saka sa baba. Iba po. Kaya makita yung mga basketball player, di ba, yun ang suot nila, pero kailangan pa rin puruntong para lumabas, para matakpan ng tuhod po. Sa mga kalalakihan. Pero mapapansin niyo po, parang madali yan sa mga Muslim. Parang yung iba, hindi yan mahalaga sa kanila na matakpan. May sumusot ng nakikitang tuhod, di ba? Naglalaro, basketball, volleyball, mga laro, baliwala sa kanila. Kahit itong mga Arabo, may ibang mga Arabo na mayroong Saudi, Arabia, lahat. Maglalaro sila kahit na nakikita ng ano. So, sa Islam, mayroon tayong syara. Ibig sabihin, dapat na sundin. Kailangan magpakita yung isang Muslim na talang tatakpan po niya ng ganap. Opo. Di ba? Lalo sa pagdadarasal, kailangan makita ka na talagang buong-buo, magandang tingnan. Kasi ang inaharap mo, kumbaga, tunay na Diyos ng lahat. Okay. Pero pagdating sa babae, amal mar'atu fa kullu jasadaha auratun najusat raw. Ang kababayan, sila po yung totally, fa kullu jasadaha. Lahat ng nilang katawan ay aura. Ibig sabihin, hindi dapat makita. Tatakpan po talaga po yan. Maliban po kung alimbawa, hindi ka nagdadarasal, tapos alimbawa, yung asawa mo, wala pong problema. Okay? Kasi siyempre. Pero sa mga oras na pagdadarasal po, siguro din po natin na lahat takpan ang aura po sa kababayan. Kaya kailangan di makita, may paintulot pwedeng palad at saka yung palad ng pahay. Pero kailangan pa rin na siguro din na lahat matakpan kasi lahat, kullo, jasada. Kaya aura, ibig sabihin hindi na pwedeng makita. Lalo na sa pagdarasal. Okay. Alhamdulillah, mayroon akong 2 minuto po na natitira. Bali, dito ko po tatapusin. Bali, nakadalaw lang tayo. Sa susunod po, aking bibigyan ng paliwanag yung natitirang 3 po. Opo, bali, ang 3. Pangatlo, yung pag-iingat po sa mga najas, yung mga dumi. Opo, at may paliwanag din na mahaba. Tapos, ang 5 rin, yung pagharap ng kibla. Siguraduhin na maharap natin ang kibla. At pang-4, pang-5 ay masiguraduhin po natin na meron tayong niya, layunin na kung saan sa pagdadarasal. Opo. At may mga paliwanag din po yan na mahaba-haba po. Naway meron tayong napulot na aral kahit po hindi kayo marami. Hindi bali po ipopost natin to. Naway tanggapin po ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pong pagsisikap, pagbibigay ng oras sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naway makamit natin ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala, awa at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito po lamang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liban kung mayroon kayong katanungan, may isa pong natitirang minuto, pwede niyo po gamitin kung may katanungan po kayo. Jazakumullah khairan. Okay? Jazakallahu khairan, Ustad. Okay, so hanggang dito po lamang inshallah. Sa Friday, pwede kayong makinig sa 1:30 hanggang 2:30. Siguro next week is magpuposta ko ulit. Ililipat ko po sa alas 4 para wala silang masabi. Alas 4 po. Okay? Para naman kahit papano nakatapos sila sa kusina. Sige po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdi. Subhanakallah wa bihamdi. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. يقول الله تبارك وتعالى في الكتاب المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oh. Unang-una ho, malinaw na sinabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo nilika dito sa ibabaw ng lupa, pati rin yung mga engkanto, sinasabi ng mga jinn, ay para lamang sambahin ng tagapaglikha. Opo. So pagdating sa pagsamba, napakaraming uri ng pagsamba. Opo. Basta ang pagsamba na kung saan ito'y ginagawa, sinasalita na kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala at minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ay may tuturing pa rin na isang pagsamba. Opo. Pero ang pangunahin na ginagawa na pagsamba sa araw-araw po ay ang pagdarasal. Opo. Kaya mapapansin po natin pagkatapos natin tanggapin ang pananampalatayang Islam, nagbanggit yun ng Shahadatain. Opo. Yung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ang kasunod doon po sa 5 haligi ng Islam na dapat gampanan ng isang Muslim o mananampalataya ay ang pagdarasal. Opo, kamusala. So, ang pagdarasal ay ito ay ginagawa sa araw-araw at 5 bisis pa, hindi lang isang bisis. Opo. Pero dahil ano po, ang ating paksa ay paano po tanggapin ang ating pagdarasal o paano tayo mapagdarasal ng tama, kaya ito po ay dapat na kahit na paulit-ulit, kasi siyempre sa oras na magkamali, sa oras na hindi mo tanggapin ang ating pagdarasal, so ibig sabihin wala tayong inaasahan na gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Opo, okay. So sa maikling oras na ito, hindi ko na patatagalin kasi siyempre hindi naman tayo marami at para naman hindi ma-zero, hindi tayo magkaroon ng mas maraming biyaya, kaya hindi tayo uminto, di kaya hindi natin pwedeng putulin. Kaya ito tuloy pa rin natin. Opo. Okay, ngayon, para dagdag kaalaman at kung ito ay ating napag-usapan o narinig natin sa mga ibang mga scholar, ay wala pong masama na kahit na po naulit. Opo. At siyempre, mali natin, nakaligtan po natin at matandaan po natin. At ang sabi po ng mga scholar, pagdating sa pagdarasal, na kung saan paano tanggapin ang ating pagdarasal o paano tayo mapagdarasal ng tama, unang-una malaman po natin na ang mga kondisyon ng pagdarasal ay mayroong tinatawag na 2 uri. Syurutu, as-salah, tangqasimu, qismain. Kumbaga ang mga kondisyon ng pagdarasal ay nahati po sa 2. Opo. Una yung tinatawag na syurutu as-salatul wajibah. Opo. Pangalawa yung tinutukoy na syurutu sihhatus salah. Kumbaga yung una, mga kondisyon na kung saan dapat kumbaga nasa sa isang tao para maging obligado sa kanya ang pagdarasal. Kumbaga, halimbawa, sino magdadarasal? Okay. Sino ba sila? So, kailangan alam po natin kung sino ang dapat na magdadarasal. Opo. Kaya ang sabi po ng mga scholar, unang-una na kung saan kondisyon, kung sino po ang dapat magdarasal. Opo. Unang-una yung tinatawag na Muslim. Ang kanyang pinanghahawakan na pananampalataya Islam. So, lumalabas na yung kafir or yung hindi Muslim, hindi po siya pwede magdarasal. Bakit? Kasi, bakit ka magdadarasal na kung saan ito ay ipinagudos mo ng tunay na Diyos, pero hindi ka naman naniniwala sa Kanya? Di ba? Kaya, malabo, kumbaga, magdadarasal ka tapos hindi ka naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan may mga gaya-gaya, di ba po? Minsan sa social media, nakikita po natin na may mga gaya-gaya lang. Mayroon ako napanood yata sa loob ng masjid o mayroong nagdarasal sa labas. Yung sumasabay ang ilan ng mga hindi Muslim, iba pa babae, hindi na kumpleto ang suot niya. Kumbaga, tapos ginagaya niya yung mga Muslim na kapag nagyukod, nagpatira pa, nagpapatira pa po sila. No? Naway,
maging ano po yun dahilan na kumbaga mapatnubayan po sila. Pero hindi pa rin kumbaga matatanggap kaya hindi ka kailan magdarasal kasi pagiging exercise mo na lang yun. Kaya dapat Muslim ka muna. Ibig sabihin naniniwala ka sa tunay na Diyos bago ka magdarasal. Kung dasal na dasal ka na pero hindi ka Muslim, hindi ka naniniwala sa Kanya, kanino ngayon inialay ang iyong pagdarasal? Diba? O sabihin mo, hindi kasi nagdarasal ako para lamang kay Allah. Kung para lamang kay Allah, bakit hindi po tayo Muslim? Bakit hindi po tayo naniniwala sa Kanya? Bakit hindi sila ang ating pinangawakan po? Diba? Dapat po ay isang Muslim ang magdadarasal. Kung may mga nagdadarasal na hindi po sila Muslim, ito ay pagaya-gaya po lamang yan. O maaari na yung parang binibiro lang nila o pinaglalaro po nila o insulto po nila, parang ganun. Kasi kung alimbawa tunay kang nagdadarasal, kailangan nasa ano ka pa rin, panig na naniniwala sa nag-isang tunay na Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Opo, yun ang pinakano doon. At itong mga nakikita po natin na mayroon din silang din pagsamba, sinasabi nga sumasamba sila. Pero kung titingnan natin, ikukumpara natin sa pagdadarasal ng mga Muslim, magkaiba pa rin. Diba? Kasi ang pagsamba o pagsagawa ng pagdarasal ng mga Muslim, mayroong pattern, mayroon tong pamamaraan na sinusunod. Hindi po pwedeng magdarasal ang isang Muslim na sarili niyang pamamaraan. Titingnan niya pa rin kung anong kumbaga pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagsasagawa ng pagdarasal. Hindi tayo pwedeng mag-isip na dagdagan ko to, bawasan ko to dahil sobra o di kaya kulang. So ibig sabihin, ang isang Muslim, pag siya nagdadarasal, mayroon siyang sinusunod na kumbaga pamamaraan. Na ito yung mismong kumbaga pinag-utos ng tunay na Diyos na dapat natin panatili na susundin. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siyang unang nagdarasal, halimbawa kasi siyang propeta natin, may mga nauna ng mga propeta at sugo at nagdarasal din. Pero ang ating kumbaga tinutukoy, ang ating mahal na sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kailangan bawat gawain, espesyal sa pagdarasal din, o lalo sa pagdarasal, ay gagawin natin na ayon sa kanyang pagdarasal. Opo, okay. Yun ang una, kailangan isang Muslim. Ngayon pala, nalaman ko na ang dapat pala magdadarasal isang Muslim. Yung palang nagdadarasal lang mga hindi Muslim, gumagaya po lamang yan. Opo, okay. Hindi natin pahabayin ng paliwanag kasi siyempre, para hindi makalimutan. Pangalawa, ay ang tinutukoy ay yung tinatawag na akil. Pag sinabi akil, matino po siya. Matino. Pag sinabi matino, hindi po siya kumbaga lang sa pag-iisip, hindi po siya kumbaga tinatawag nila na buwang o siraulo. Kasi siyempre, pag siraulo o buwang o kulang ng pag-iisip, ay hindi po pwedeng magdarasal po yun. Kasi unang-una, hindi niya alam kung anong kanyang ginagawa. Maaari din na mapabilis siya sa gaya-gaya rin. Kasi kulang ng malinaw na kapag ang isang tao ay kulang sa pag-isip, hindi po natin masasabi na makakapagsagawa ng tama. Kasi kulang. Kahit anong gawin po, kulang pa rin. Kaya tinatawag na kulang ng pag-iisip po. Okay, so ibig sabihin, pangalawa pala na dapat siya ay magdarasal o obligado sa kanyang pagdarasal o ang sala ay yaong may tamang pag-iisip. Opo, matino, malinaw ang kanyang pag-iisip po. Kaya minsan dito sa Saudi Arabia, mayroon din mga nakikita minsan sa lansangan, mga Arabo din, kung ano nung mga sinasabi, tapos yung suot nila, mapapansin mo na talagang hindi pinangangalagahan, so kulang ng pag-iisip yun. Diba? Kaya hindi rin sila hindi rin obligado sa kanila ang pagdarasal po. Okay. Pangatlo, opo, ay tinatawag na al-bulog. Pag sinabi bulog, ito isa nasa tamang edad. Opo, nasa tamang edad.
Pangatlong uri na kailangan magdarasal o di kaya obligado sa kanyang pagdarasal ay tinatawag na balig. Opo, yung bang sa tamang edad. Okay? At paano natin po malalaman ang tamang edad? So, may mga ano po nabanggit din sa hadith na mga palatandaan ang isang tao ay kumbaga nagkaedad na. Kumbaga umabot na sa tinatawag na balig. Opo. Kadalasan 14 years old o 15 years old. Anong kadalasan? Kasi siyempre, isa rin po sa alim mo na nalalaman na patunay na kumbaga sa dalaga, dalaga na o kumbaga sa binata, binata na. Isa rin palatan yung pag tinubuan ng buhok sa kilikili. Opo. Yung may tumutubo na buhok po, halimbawa, kasama ang buhok sa kilikili. Kasama doon po yung sabihin po natin na yung nananaginip tapos may lumalabas. Opo. Ibig sabihin, nagkaedad po yung tao na yun. Sa mga kababayan, pag oras na dinatan sila ng rigla, kahit na sabihin natin 12 years old siya, ibig sabihin dalaga na po siya. Nagkaedad na po siya. So, obligado sa kanya na magsisimula siya magdarasal. Pero kung titingnan po natin ang pagdarasal, ang payo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa edad ng 7, sinasanay na magdarasal yung 7 taon na tao. Yung bata, babae man o lalaki. Kapag naging 10 na, yun, isa rin yan sa patunay rin na hanggang 10. Ibig sabihin parang sa 10 ay ano rin, dinat na ng tinatawag na balig, ibig sabihin nagkaedad po na yun. Kasi siyempre, dahil ang sabi ni Propeta, kapag umabot siya 10, kailangan ipalo sa kanya yung bang tatakotin po siya pag hindi siya nagdadarasal. Sa isang hadith, ang may nakalagay na ano sa kumbaga sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan nung maghanda ka ng isang pamalo no doon sa mga anak kapag hindi sila nagdarasal ng 10 taon. Ibig sabihin, mabuti 10 taon, hindi nagdadarasal, kailangan magpakita ka ng gilas sa kanya para matakot. Pero ipinapalinog pa rin na ito ay para lamang kay Allah. Hindi kayo magdadarasal na para sa akin o di kaya takot kayo sa akin. Sa kaya pa rin tayo kumbaga natatakot. Okay. So, kabilang po yan sa kung saan obligado sa kanya magdarasal dahil siya ay balig. Ibig sabihin, nagkaedad po na siya o di kaya nasa tamang edad. Okay. Mayroon din pong isinasama ng mga scholar, no? Na halimbawa, ito special sa mga kababayan. Okay, ngayon ikaw ay isang Muslim. Ikaw ay isang akil, kumbaga may tamang pag-isip. Ikaw ay balik, kumbaga nasa tamang edad. Obligado na magdarasal ka. Opo. Pero, kahit na obligado sa inyo ang pagdarasal, kapag oras na dumating yung dalawang bagay sa isang babae, ito ay magiging sanhi o dahilan na pipigilan po yung babae na huwag magdarasal. Opo. Ibig sabihin, ngayon dahil Muslim na ako, babae ako, Muslim na ako, balig ako, o ako ay may tamang pag-iisip, pero nang dumating itong dalawa, ibig sabihin ng tinatawag yung rigla, yung hayd, yung buwan ng rigla, di ba? Buwan ng bisita, dalaw. Sa oras na mayroon ka bilang babae, so hanggat mayroon ka pa rin kahit kunting dugo, bawal ka pa rin magdarasal. Kahit na obligado sa iyo, pero dahil pumasok na yung isang bagay na pinipigilan ka niya o pinipigilan niya magdarasal kasi yun ang tama. Kasi siyempre kapag may sa kalagay na hayd, ibig sabihin may rigla ang babae, hindi po siya pwedeng magdarasal. Opo. Okay. Kumbaga, adami wujudu al-mawani' allati tamna'u as-salah. Ibig sabihin, dumating na yung isang bagay na pipigilan niya yung babae na huwag magdarasal. Hayd, may rigla na. Pangalawa rin, yung nifas. Ibig sabihin, ang babaeng bagong nanganak. Okay. Nanganak din yung babae, pero nung siya buntis, tuloy pa rin nagdadarasal po siya.
Pero nung nanganak na, hindi na obligado sa kanya dahil siya ay nifas. Kaya sabi nga nila, mga 40 days yata. Opo. O di kaya bago mag 40 days, kahit hindi na 40 days, tapos naramdaman ng babae na totally wala na po, ibig sabihin, okay na, pwede siya maligo, maglinis para makapagsimula po magdarasal. Okay. Opo. Okay. Babae rin at lalaki, kasama din do, na pag dumating sa kanya, pinipigilan siya na huwag na magdarasal, babae o lalaki. Yung kanina, puro kababayan. Ngayon, pwedeng babae, ang ibig sabihin, yung wal janaba, ibig sabihin sa kalagayan na mayroon kang janaba, ibig sabihin, sabihin natin, nagtalik yung dalawa, mag-asawa, opo, so dahil siyempre may lumabas, kaya nasa kalagayan po sila ng janaba. Kaya obligado sa kanila na maligo muna, magtahara sila. Opo. Maglinis po sila, pagkatapos sa kanilang silang magdarasal. Kasi hindi po pwedeng na magdarasal ang isang tao na nasa kalagayan po siya na janaba. Ibig sabihin, hindi po siya naligo, lumalabas doon na pagkatapos ay wala na, tapos hindi po pwede. Kailangan mayroong tahara. Ibig sabihin, maglilinis po siya muna. Dadalisin niya muna ng sarili mula sa hadatil asgar o hadatil akbar, yung maliit na dumi o malaking dumi. Opo. Okay? So yan po mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam na binanggit ng mga scholar na mga kondisyon. Mga kondisyon na kung saan kanino iniobligado ang pagdarasal. Kapag yung mga nabanggit natin ay nasa isang tao, obligado sa kanya ang pagdarasal. Pero oras na hindi siya magdarasal, doon po siya magkakasala. Opo, doon siya magkakasala kasi siyempre, ang obligado po, ang mga pinag-utos kapag hindi ito po ginagawa, ay magkakaroon tayo ng kasalanan po sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sa oras na gawin po natin ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng pagdarasal, ibig sabihin nun, opo, magkakaroon tayo ng gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Kahit na nalit po tayo, mayroon pa akong natitirang 16 minutes kasi dalawa lang si Khadija saka si Asma. Opo. Nabanggit po natin ang mga parang uri kung kanino inibligado ang pagdarasal. At kapag nasa isang tao, Muslim po siya, balik po siya, al-akil po siya, pagdating sa babae, kung baga hindi na siya sa kalagayan ng regla, hindi siya nasa kalagayan ng nifas, hindi siya nasa kalagayan ng janaba, kailangan pa rin magdarasal po siya sa bawat pagdarasal 5 bisis sa maghapon po. Okay. Mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Kumbaga, ang ating pag-usapan ngayon, sa maikling oras na ito, bago ko isarang ating ay tungkol naman sa surutus sihatus sala. Ibig sabihin, mga kondisyon ng tamang pagdarasal. Ibig sabihin, ngayon, isa kang Muslim, isa kang akil, isa kang balik. Opo. Ibig sabihin, obligado magdarasal ka. Pero sa oras na magdadarasal ka, kailangan din itong mga kondisyon ay gagawin mo para matanggap ang iyong pagdarasal. Opo. Kapag hindi po nakapasok sa mga kondisyon, hindi po natatanggapin. Opo. Okay? Surutus sihatus sala, kumbaga, ang mga kondisyon ng tamang pagdarasal ay meron tayong wahya khamsa, surut. Meron tayong 5 mga kondisyon po na kailangan labudda min tawafiriha. Ibig sabihin, obligado na siguraduhin natin na itong 5 ay maisagawa po natin para maging tama ang ating pagdarasal. Ulitin natin po Dahil ang ating paksa ay paano makapagdarasal ng tama. Ito ngayon yung sinasabi po natin. Opo. Unang-una sa mga magdadarasal na sisiguraduhin niya na maisagawa niya para matanggap ang pagdarasal ay ang pagpasok ng pagdarasal na oras. Dukhulul waqt. Ibig sabihin, pag pumasok na, yung oras na pagdarasal, okay, doon nagsisimula na umpisahan mo ang pagdadarasal. Sa mga kababaihan, at oras na makarinig po sila ng adan, yabda'u minal adani, ibig sabihin,
inumpisan yung pag-adan, yung sigaw, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapos, yun po, ang babae, sabi po ng may scholar, pwedeng magdarasal kaagad. Pero mainam pa rin yung patapusin niya yung nag-aadan na narinig niya sa masjid, pagkatapos, pwede siya magsala kaagad ng obligado. Opo. Bakit? Dahil siyempre, hindi naman siya obligado sa masjid, nahihintayin po siya. Hindi katulad po ng mga kalalakihan na may talagang tinatawag na natatakdang oras na bawat masjid may nakalagay doon kailan ang ikama, kailan magsisimulang pagdarasal. So yun pa rin ang susundin doon. Opo, aliwa, nag-adan na, okay, pagitan ng adan at saka ikama, 20 minutes, mayroon din 20 minutes, mayroon din 15 minutes, mayroon din 10 minutes. Pag dumating na yun, saka na lang magdadarasal ng obligado, yung mga kalalakihan. Opo. Kaya ibig sabihin nun, siguraduhin ng isang Muslim na magdadarasal po siya na sa tamang oras na pagdarasal. Opo. Ito lagi ko nababanggit sa Quran. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Katotohanan ang pagdarasal na kung saan pagdarasal ng mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ginagampanan niya ang pagdarasal sa ala waqtiga. Ibig sabihin sa tamang oras o natatakdang oras. Kaya sa mga kalalakihan, mayroon nakasulat doon kung kailang magikama, yun ang tinutukoy na natatakdang oras. Pero kung alim mo, may dahilan kung bakit ka uuna o bakit ka maglilit, depende pa rin yan kung ano yung reason po natin. Itong reason ba natin ay valid o hindi valid. Pero ang sigurado po na sinasabi natin na tatanggapin na kondisyon na pagdarasal na masigurado natin na nag-adan na. Nagpasok ng tinatawag na pagdarasal. Kaya ang simula daw yung pag-aadan o di kaya pagsisigaw po. Okay. Ang paliwanag po ng mga scholar, kung sakali, opo, ومن ومن غفل عن إحدى الصلوات أو كان نائما وخرج وقتها إلى آخر هذا الشرح. Lumalabas na kung sakali na mangyari na may nakaligtaan, okay, normal yan. Kasi minsan isang dahilan na hindi tayo nakapagdarasal ay natulog tayo. Madalas salatul fajr o di kaya salatul asr. Opo, kasi may mga oras ito na natutulog ang mga tao, nagpapahinga po sila. Opo. Okay. Ibig sabihin, nakatulog po tayo ng mahimbing sa buong gabi. At nakagising po tayo ng tanghali na. Opo, tanghali na. Kumbaga, yung oras na pagdarasal ay tapos na. Ibig sabihin, pumasok na yung pangalawang pagdarasal. So, dahilan na ikaw ay natulog, o may iba pang dahilan na talagang sapat na dahilan o tinatanggap na dahilan, opo, ang gagawin niyo po ay tinatawag na fa'alayhi qada'us salah. Ibig sabihin, obligado pa rin na babayaran po natin yung ating na nakalimutan o hindi natin na ipagdarasal sa oras na yun. Sa madaling sabi, limat, natulog ako ngayon ng tanghali, sobra yung oras ko na yata, hanggang sa nakagising ako ay Maghrib na. Ima Maghrib. Nagising ka Maghrib na, hindi ka napagdarasal ng Salatul Asr. So anong gagawin mo? Magsasala ka ng Maghrib? Hindi ka napagsala ng Asr. Ang unang gagawin mo ay magsala ka muna ng Salatul Asr kasi hindi ka nakapagdarasal. Huwag mong baliktarin na Maghrib tapos saka na lang Asr. So yun, babayaran mo daw, babayaran mo kasi siyempre ikaw ay natulog. So tanggap pa rin po yun mga kapatid na sa pananampalatayang Islam dahil siyempre hindi po sinasadya. Opo. Kung may gumawa na sinasadya kaya siya hindi nagdarasal, so ibig sabihin magkakasala pa rin siya dahil ibig sabihin hindi siya sumunod sa tamang pong pamamaraan. So okay, malinaw po yun Kung sakali na
nalagpasan po yung pagdarasal na oras at sumunod yung pangalawang pagdarasal, babayaran mo pa rin yun, pero ang mauna pa rin ay yung hindi mo na pagdarasalan. Asar ta ka sa lang Maghrib, saka na lang Isha at iba pang magkakasunod po. Okay. Yan po ang unang, kumbaga, surot o condition po sa pagdarasal. Opo. Ibig sabihin, dukhulul waqt. Kailangan masigurado po natin na pumasok po ang tinatawag na oras. Okay. Dito ko po tatapusin itong pangalawa. Yung iba pwede natin pag-usapan sa susunod. I-review natin kasi marami pong hindi pa nakatin. Pangalawa, kailangan yung tinatawag na satrul aura. Masigurado na matakpan po ang aura. Pag sinabi aura, ito yung kumbaga dapat takpan na hindi po pinahintulutan sa Islam na makita. Opo. Yung bang wala auratu fi syar'i hiya kullu ma yajibu tagtiya. Ibig sabihin, yung aura daw na kumbaga sa pang-Sharia sa Islam po ay lahat na dapat kumbaga takpan. Kung ano yung utos ng Islam na dapat takpan, yun ay talagang gagawin po natin yan. So hindi natin pwedeng mag-isip na hindi susunod po dyan, mayroon akong sarili. Wag ganun kasi bilang Muslim mayroon tayong tamang pamamaraan na sinusunod po. Opo, okay. Ngayon, kung halimbawa hindi ka sumunod doon sa parang ano yata, hangganan ng Islam, lumalabas doon na parang nilalantad mo na ikaw ay hindi na sumusunod bilang Muslim. So, ibig sabihin, ito ay kabilang sa parang hindi kaaya-aya po. Opo, hindi kaaya-aya. Kaya, isa rin po sasabi po ng may scholar, may tuturing daw na yung kanyang hindi tinatakpan sa kanyang aura ang mga dapat takpan, ibig sabihin kung anong utos sa Islam, ay siya ay kabilang sa mga pawahis, ibig sabihin mga taong gumagawa ng kasalanan po. Halimbawa, kasi siyempre, para malaman po natin, may tuturing pala na kapag hindi niya tinakpan ang kanyang aura yung dapat takpan, babae o lalaki, na kung saan ang gana ng Islam, opo, ay siya ay may tuturing na nakagawa po sa, ibig sabihin gumagawa ng hindi maganda. Pagkakasala. Opo, okay. Pero ang pagtakip, opo, sa aura, ay ibig sabihin, ginampanan mo yung tungkulin mo bilang isang Muslim. Ito ay maraming kaaya-aya o gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At isang patunay na maganda ang pag-uugali ng isang tao. At ito ay itataas ni Allah subhanahu wa ta'ala yaong mga sumusunod ng ganap po. Kaya ibig sabihin, lalong-lalo na sa, kumbaga sa oras na magdadarasal, kailangan masigurado ng mandadarasal na natakpan lahat ng dapat matakpan. Opo. Matakpan lahat ng matakpan. Kaya sabi po ng may scholar, wa auratur rajul alwajibu satruha mantikatu min al-jasadi. At sa kamangalakalakihan, malinaw po na ang obligado sa kanya na kung saan dapat niya takpan. No? Halimbawa, sa kanyang katawan ay mabay na siratu warok batain. Ibig sabihin, surah warok batain. Halimbawa, ito yun. Sa pusod at saka sa rukbatin, itong tinatawag na tagdun. Rukbatin, hindi ko naman sa Tagalog po. Tuhod po. Tuhod, agang sa tuhod. Kaya sa mga kalalakihan, pinaitulutan po na makita po yung kahit kalahatir ito sa taas at saka sa hanggang sa tuhod. Pero kapag nasa baba ng tuhod at nakapasok din dito, yun ang hindi pwede. So ibig sabihin, itong mula rito at saka sa tuhod. Yan. Kailangan hindi po yan makita. Ang makita na pinintulutan sa taas at saka sa baba. Iba po. Kaya makita yung mga basketball player, di ba, yun ang suot nila, pero kailangan pa rin puruntong para lumabas, para matakpan ng tuhod po. Sa mga kalalakihan. Pero mapapansin niyo po,
parang madali yan sa mga Muslim. Parang yung iba, hindi yan mahalaga sa kanila na matakpan. May sumusot ng nakikitang tuhod, di ba? Naglalaro, basketball, volleyball, mga laro, baliwala sa kanila. Kahit itong mga Arabo, may ibang mga Arabo na mayroong Saudi, Arabia, lahat. Maglalaro sila kahit na nakikita ng ano. So, sa Islam, mayroon tayong sharia. Ibig sabihin, dapat na sundin. Kailangan magpakita yung isang Muslim na talang tatakpan po niya ng ganap. Opo. Di ba? Lalo sa pagdadarasal, kailangan makita ka na talagang buong-buo, magandang tingnan. Kasi ang inaharap mo, kumbaga, tunay na Diyos ng lahat. Okay. Pero pagdating sa babae, amal mar'atu fa kullu jasadaha auratun yajibu satrahu. Ang kababayan, sila po yung totally, fa kullu jasadaha. Lahat ng nilang katawan ay aura. Ibig sabihin, hindi dapat makita. Tatakpan po talaga po yan. Maliban po kung alimbawa, hindi ka nagdadarasal, tapos alimbawa, yung asawa mo, wala pong problema. Okay? Kasi siyempre. Pero sa mga oras na pagdadarasal po, sigurado po natin na lahat takpan ang aura po sa kababayan. Kaya kailangan di makita. May paintulot, pwedeng palad, at saka yung palad ng paa. Pero kailangan pa rin na sigurado na lahat matakpan. Kasi lahat, kullo, jasada. Kaya aura, ibig sabihin, hindi na pwedeng makita. Lalo na sa pagdarasal. Okay. Alhamdulillah, mayroon akong 2 minuto po na natitira. Bali, dito ko po tatapusin. Bali, nakadalaw lang tayo. Sa susunod po, aking bibigyan ng paliwanag yung natitirang 3 po. Opo, bali, ang 3. Pangatlo, yung pag-iingat po sa mga najas, yung mga dumi. Opo, at may paliwanag din na mahaba. Tapos, ang 5 rin, yung pagharap ng kibla. Sigurado yun na maharap natin ang kibla. At pang-4, pang-5 ay masiguraduhin po natin na meron tayong niya, layunin na kung saan sa pagdadarasal. Opo. At may mga paliwanag din po yan na mahaba-haba po. Naway meron tayong napulot na aral kahit po hindi kayo marami. Hindi bali po ipopost natin to. Naway tanggapin po ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pong pagsisikap, pagbibigay ng oras sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naway makamit natin ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala, awa at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito po lamang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liban kung mayroon kayong katanungan, may isa kong natitirang minuto, pwede niyo po gamitin kung may katanungan po kayo. Jazakumullah khairan. Okay? Jazakallahu khairan, Ustad. Okay, so hanggang dito po lamang inshallah. Sa Friday, pwede kayong makinig sa 1:30 hanggang 2:30. Siguro next week is magpupusta ko ulit. Ililipat ko po sa alas 4 para wala silang masabi. Alas 4 po. Okay? Para naman kahit papano nakatapos sila sa kusina. Sige po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdi. Subhanakallah wa bihamdi. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.